Maraming tao ang humahanga kay Jesus, ngunit ang tunay po na disciple ay hindi lang basta humahanga. Sumusunod siya kay Jesus. Ang disciple ay higit pa sa isang dumadalo sa church. Ang disciple ay isang estudyante ng salita ng Diyos, tagasunod at lingkod ng Panginoong Hesus na ang layunin ay maging katulad ni Kristo araw-araw. Jesus never invited people to a life of comfort. He invited them to a life of commitment. Kailanman hindi nagalok si Jesus tungkol sa buhay na may kaginhawaan. Ang kanyang invitation ay tungkol sa isang buhay na committed sa kanya anuman ang mangyari. Ang discipleship ay hindi tungkol sa perfection, kundi sa direction. Ito ay araw-araw ng pagsuko, paglago at pagsunod. Sa gabi pong ito, tutuklasin po natin ang mga qualities of a true disciple. Doon po sa book of Luke chapter 9 verse 23, it is written, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." You see, true disciples follow Christ wholeheartedly. Sa Matthew chapter 4 verse 19, mababasa po natin, "Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Kapag nagbigay po ng direction ang GPS o yung Global Positioning System, mararating mo lang ang iyong patutunguhan kung susundin mo ito. Ito ay gumagamit ng mga satellite para malaman ang eksaktong location, yung bilis at oras kahit saan sa mundo. Dahil napakalayo po ng satellite sa atin, talaga namang kahanga-hanga at kamangha-mangha ang kakayahan nitong magbigay ng direksyon. Ngayon, anong point? Hindi po tayo tinawag ni Jesus para siya'y hangaan lamang, kundi para sumunod sa Kanya araw-araw upang hindi tayo maligaw o mawala sa mundong napakagulo. Now, ang tanong po ay ito na dapat mong sagutin. Si Jesus ba ang nasusunod sa bawat bahagi ng aking buhay? Kapatid, ipagkatiwala at isuko mo kay Jesus ang iyong mga plano at hayaan mo siya na gabayan ka at pangunahan sa iyong mga desisyon araw-araw. Point number 2, true disciples obey God's word. Sa John chapter 14 verse 15, sinabi naman po ni Jesus, "If you love me, keep my commands." Ang isa pong estudyanteng nakikinig lang sa turo ng kanyang teacher pero hindi ito ginagamit ay hindi po magtatagumpay. Gayun din naman, ang salita po ng Diyos ay dapat sundin, hindi lamang dapat pakinggan. Kaya sinabi nga po ni Charles Stanley, "Obedience is the hallmark of genuine faith." Now ang question, anong utos ni Jesus ang dapat kong sundin ngayon? Point number 3, true disciples love God above all. Sa Matthew chapter 22 verse 37, sinabi po rito, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Ang pinakamatibay po na relationship ay nakatayo po sa pag-ibig. Kapag tunay nating mahal ang Diyos, ang pagsunod ay ating tugon na may kagalakan. Sabi po ni A.W. Tozer, "The measure of your love for God is seen in your willingness to obey Him." Ang question, ang pag-ibig ko ba kay Jesus ang pangunahin sa aking buhay? Tayo po'y maglaan ng sadyang oras araw-araw upang sumamba at ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin, sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri at pagsamba, at sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral po ng kanyang salita. Point number 4, true disciples live like Jesus. Doon po sa book of 1 Peter chapter 2 verse 21, nakasulat po, "To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps." Madalas pong tularan ng mga bata ang kanilang mga magulang. Gayun din naman, tinutularan ng mga tunay na disciples ni Jesus ang kanyang attitude, ang kanyang karakter, ang kanyang kapakumbabaan, pakikitungo sa tao, compassion at pagpapatawad. Maaari kasi na parang sa ibang tao, tayo lang talaga yung Bible na masasabing nababasa nila. Now, ang question, nakikita ba ng iba si Kristo sa pamamagitan ng pag-o-observe nila sa aking buhay? Point number 5, to be a true disciple, offer your life in service. Basahin po natin ang nakasulat sa Romans chapter 12 verse 1.
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Isa sa katuparan po ng kandila ang kanya pong layunin sa pamamagitan po ng pagbibigay ng liwanag sa iba. Gayun din naman, naluluwalhati po natin ng Diyos sa ating buhay kapag naglilingkod po tayo sa ating kapwa. Ang pinakamaganda pong paraan para makilala ang iyong sarili ay ang maglingkod sa iyong kapwa ng buong puso. So tanungin natin ngayon ang ating sarili, paano ko ginagamit ang aking time, talent, treasure, ang aking skills para maglingkod sa Diyos at sa aking kapwa? Gumawa ka ng isang simple at praktikal na paraan upang ipakita ang pag-ibig at malasakit ni Jesus sa mga may pangangailangan sa pamamagitan ng iyong gawa. Point number 6, win others for Christ. Sa Matthew 28 verses 19 and 20, nakasulat po, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Ang isa pong buto ng mangga ay maaari pong magbunga ng marami. Gayon din naman, ang isa pong tapat na disciple ay maaaring magbunga ng maraming disciples at magdala ng pagbabago sa mga susunod na generations para kay Kristo. Sabi nga po ni Emil Bronner, the church exists by mission as fire exists by burning. The question is, sino ang aking inilalapit kay Jesus? So ipag-pray mo kapatid kaibigan ng isang kapamilya mo o mahal mo sa buhay at i-share mo sa kanya ang iyong testimony o i-invite mo siya na dumalo sa church o sa Bible study. Now, again, number 1, to be a true disciple of Jesus, you must follow Christ wholeheartedly. A true disciple obeys God's word. A true disciple loves God above all. A true disciple lives like Jesus lived and offers himself in service and wins others to Christ. Hanggang ngayon po, tumatawag pa rin si Jesus, "Come, follow me." Pero ang tanong po ay hindi kung siya ay tumatawag, kundi kung handa ba tayong sumunod ng buong puso sa kanya pong tawag. Nawa po meron po tayong naunawaan sa atin pong maikling pag-aaral sa gabi pong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all, and to God be all the glory. Amen.